Para lang magkaliwanagan. Magkaibang kulay, dilaw at pula. Ano ba sinisigaw ng dilaw? Dali. Bahay daw, bahay. Eh, ba't kayo pula? Ano naman ang sinisigaw ng pula? Ayun, mas maganda ang rhythm dito, ha? Eskwela. Dito wala mas magulo. magaganda naman kami sa inyo. Hindi. Mel, kaya nagkakagulo rito. Bakit? Alam mo ba Paano kung ano yung problema bahay at dito? eskwela? Ano? Parang sila na yung nagdidebate rito. Oo nga. Na yun daw sex. Ha? Yung sex. Yung sex. Saan daw dapat magsimula? Yan daw ay dapat matutunan ng bata sa bahay o sa eskwela. Yun ang pinaglalabanan nila, hindi ba? Ay, kayo pala yun! Teka muna. Umpisa pa lang, hindi muna tayo magdedebate. Mamaya, yun ang pag-uusapan natin. Naman, oh. Pero, hindi muna. bago magkagulo, pabayaan yung sabihin ko sa'yo, Mel, na nakakamangha ang kagandahan mo ngayon. Aba? Maraming salamat naman sa'yo, Joey. Pero, pasalamatan natin sila. Kasi alam mo bang ginawa ng ating staff, no? Oh. Kinuwenta ang ratings ng buong Setyembre. Kinuwenta. Oh. Bawat linggo, kinuwenta ang ratings. Oh, ano ang kwento ngayon ng kwenta? Number 1 tayo. Sandali lang. Pero teka muna. Sandali lang, Mel. Ano? Hindi ka na ba nasanay? Ay, walang ganyan. Hindi ka... Joke lang. Hindi ka dapat nagyayabang. Oh, excuse Yun me. Ano. Kaya nga na-dismiss. Kaya nga pinag-aaway tayo ng awards eh. Oo nga, dahil pinagtatawanan daw kita. Oo nga. Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi. Hindi? Bakit? Kasi ikaw ang nangaaway nun. Hindi ako nangaaway. Kaya ako natatawa. Meron ka pang, alam niyo po kami sa news department. Siyempre. Masaya po kami dahil ang tataas ng ratings. Totoo naman. Natawa tuloy ako. Totoo naman. Huwag kayo. Akala tuloy ng taong nakapanood, pinagtatawanan kita. Hindi, congratulate na lang kita. Dahil ikaw ay ginawaran ng Lifetime Achievement Award! Diba? At Talagang nais din ganyan kitang pag batiin. matanda na, binibigyan nun. Hindi, ako lang ang pinakabatang binigyan ng Lifetime Achievement. Oh, sige. Kasi bata pa ako. Yan, mapapaiyak na naman ako Huwag ka eh. na umiyak. Eh, Huwag ka bata na pa lang, mag-emote. pinagtatrabaho na ako eh. Oo nga, alam na Kaya- namin yun, kaya ngayon milyonaryo ka na. Hindi binabati rin kita dahil doon sa mga nakamit mo sa magpakailanman Oh, at thank you. bilang isang magaling na tagapagbalita at Ayan. Wala, host. hindi tagapagbalita. Hindi host lahat, magaling ka eh. Salamat. Teka muna, Thank you very much. Kaya ako nabanggit yung nakakamangha ang kagandahan mo ngayon, Mel. Bakit ba? Ano ba na mangha sa English? Parang, Odd. I'm odd. amazed. Amazed. Yan. Shock, pwede na rin. Huwag naman Kasi, ma-shock. hindi. Shock. Alam ko na. Shock. Pero Ano kasi siya, mga shock? kaibigan, yellow people and red Red people. people. Kasi ang topic natin ngayon, Pinoy Shockers. Ayoko naman ang maging ma-shocker na ganyang klase naman ang beauty Hindi, ibang ko. klase ito. Kasi yung Maganda mga shocker pag-usapan na to. beauty, nandoon na sa 6 feet under the ground. Hindi, iba naman Ayaw yung ko yung horror na ganon. yun Isa-isahin namin sa inyo, anito mga Pinoy Shockers na tatalakayin Talaga natin sa naman. Mel and Joey. Eto. Una. Merong natuklasan yung aming group po. Nagpunta ho yan ng ng south ng Zamboanga. Malayo. May natuklasan silang isang grupo doon na ang nagiging anong tawag nito? Ang nagiging requirement nila para maka-join ka doon sa grupo nila, mga kakaibang mga gawain tulad ng tatantarin mo yung iyong balat. Yun ata yung graduation rights nila, yung titingnan kung pinoproteksyonan ka na ng pinaniniwalaan nila pag hindi ka tinabla ng taga sa katawan at sa taga, mga... biruin mo yun. Di ba Ganun talaga eh. nakakatsak Kaya yun? nga, yan yung grupong Santo Cristum. Di ba pangalan nun? Yun ang Santo Cristum. Ngayon, makakapiling din ho natin, naalala nyo, kamakailan lamang napalagay sa balita, yung mga taga Del Monte dito sa Quezon City, isang ginang na nakikita at nakakausap ang mahal na birhen. Alam mo, nagulat ako dahil Ganda ikaw yun. mismo nagpunta ka dyan. Punta ako doon. At si Mel po tinikman talaga yung mga talulot. Petals ng talulot rose. ng mga bulaklak rose. na nagiging ostya. Tinikman mo talaga? Oo, tinikman Ay, ko. mami, aalamin ko yung kwento na yan. Masarap.
Nag-take home ako. Ay, Mhm. hindi. Tapos, oh, ikaw. Tinapay na tinapay, ha? Okay. Oo. Ito pa mga kaibigan, ito nakakasyak talaga. Ginawang profesyon ang pagiging sex addict niya. Joey naman. Walang kasi Ayan. ginawa Ba't nga sa akin natatapat itong may mga sex-sex, pero... Kasi ano ka eh, Hindi. bagay sa'yo Ano yan. na naman? Hindi, Iba wala. yung- Oh, okay. hindi, wala akong sinabi. Okay. So, Oh, shocking ayun. po yan. Pero mamaya pag-uusapan natin, tatalakayin natin. Ngayon, Ito. nakatuklas din ho ang aming staff, no, ng mga tao o mga bata, no, na pinaglihi sa iba't ibang bagay. Halimbawa na, pinaglihi sa palaka. Ang paitsura ng Oo, ano. okay. Pinaglihi sa saging. Saging. Meron pang pinaglihi sa chicken wings at chicken feet. Parang umorder ka ng barbecue sa kanto, no, ha? Ganun At po ang saka, tao, iba-iba eh. oo, Oo. tsaka sa labong. Aha. Oh. Labong. Sa bagay, no, pag tinanong mo ang isang doktor, hindi naniniwala sa ganyan. Ayan. Pero sa kulturang Pinoy, Eh, yung lihi, Talaga pinaniniwalaan naglilihi. niya na maraming Oo, Pinoy. talaga Lahat naman naglilihi. tayo. Ako nga, pinagli sa unggoy eh. Di ba sinabi ko? oh, it's a little obvious. Ay, sa ibig ko sabihin. Ayan, tinira mo na naman ako eh. Hindi. Tinira Ibig mo ko ako, men. sabihin. May obvious ka pa Hindi na ako unggoy ako. nagsabi. Ikaw, kinuwento mo na. Ako, gusto mong malaman. Walang katotohanan yan. Pwede ba? Sige na nga. Ako gusto mong malaman. Tara. Ako, Gusto niyo bang malaman kung saan pinagli si Mel? Gusto niyo malaman? Okay. Kung saan ako pinaglihi? Saan? Siopaw Espesyal. Pwede bang ako Hindi naman biro. mag-react? Oh, sige, mag-react ka. Obvious naman eh. Oh, obvious nga talaga. Hindi nga talaga. Joke Bilog lang. na bilog yung mukha ko, tsaka maputi, di ba? Oo. Eh, masarap ang ibig sabihin niya. Kaya nga, okay. Okay. Ngayon, may shocker pa. Ito po yung limang showbiz shockers, Ito no? hindi natin pwede makalimutan eh. Oo Ito yung nga, mga hindi. limang gumimbal sa atin, top Correct. 5 na gumimbal sa atin nung nakaraang taon at this year. Halimbawa na, siyempre, yung awayan ni Manay Lolit at saka ni Osang. Shocking Diba? yan. Biruin mo yun, magkaibigan yung dalawang yan. Sinyak Tapos tayo niyan. biglang magkakagalit ng papaganon. Eh, Nariyan yung din. pagkamatay ni Miko Soto, na Ah, nabigla yung Marami nagdalamati dyan. pamangkin ni Vic yan, no? That's right. Na-shock Okay. tayo dyan. At eto, ewan ko na lang, ano ha, kung ito talagang paniniwalaan ninyo. Ito, Pero, nasira ulo ko dito. Nasira ang ulo ko. Ba't ka tumatawa? wala. Nasyak ako at nasira ulo. Okay. Sabihin mo kung ano Ang yan. tinutukoy po ni Joey ay yung balitang nakunan daw si Madam Auring. Oh, hindi ba nasira ulo nyo? Aminin nyo. Oh. Pero yan, mapag-usapan. Yan, ito yung talagang, nako, shocker talaga. Buong Yung Pilipinas. pong awayan ni Joey Marquez at ni Chris Aquino. Nagulantang ang Pilipinas. Sabihin natin dyan, Okay. ano ha? At gayon din, syempre yung pagtakbo ni FPJ sa pagkapangulo. Ay. Pagkat sa tagal-tagal sinasabi, Hindi yung sigurado. panyayaw, yung bang, yung pala Okay. tatakbo siya. Okay. Okay. Ngayon, sa pagtatapos po ng ating palatuntunan, sa pag-usad Yun. ng palatuntunan natin, Yung tatalakayin pinagkakainayan nito mga natin to. yan. Oo, no? Ang tanong po natin ay ganito, saan ba dapat natututunan ng bata ang tungkol sa sex? Ito ba'y sa bahay? Hmm? Oo! Ay. Siyempre! Ba. Okay! O ito ba'y matututunan dapat sa eskwelahan? Hindi. Sa totoo lang, mga kaibigan, sa bahay talaga natututunan. Sa bahay talaga. Hindi sa eskwelahan. Maniwala kayo. Sa bahay, preparasyon lang. Anong preparasyon ni Pero Mayon? sa Teka eskwela, muna, dun mamaya talaga. pa natin pag-uusapan. Welcome sa St. Louis School ng Solano, Nueva Vista! At syempre, ang mga taga-barangay Kulyatang Dansora! Ang Chihuahua Boys! At ang barangay Mel and Joey. Mga kaibigan, Okay. pabayaan niyo pong handugan namin kayo ng kasiyahan ngayong linggong ito sa pamagitan ng palatuntunan ito na pinamagatang Mel. And Joey, ang inyong paborito, tuwing linggo! Ayan na ba? He's at the right track. Ay, inigan nyo gente, Kwan. Inigan nyo ba kundi ko Diyos yo?
Okay lang. Niya vlog contigo ay. Hindi ko sinasabing ako ang Diyos. Hindi ko sinasabi na may anting-anting ka. Hindi. Pareho lang ako sa inyo. Pareho lang tayo kumakain ng kanin. Aba. Alangan namang magkwento ka ng nakakatawa, di ako tatawa. Tao rin ako tulad nyo. Pero may pangontra lang akong alam. Na chinalang nyo ko sabi para dali protection ko na lente. Ito si Winnie De Vera, leader ng grupong Santo Cristum. Binuo noong 1996 sa Santa Maria, Zamboanga. Kilala ang grupong ito sa pagtataga sa kanilang katawan gamit ng isang matalim na itak. Sa ganitong paraan daw lalong tumitibay ang kanilang paniniwalang pinoproteksyonan sila ng Diyos mula sa nakaambang panganib. Kapag papasok ka sa grupo namin, kailangan dadaan ka sa itak. Hindi ka pwede pumasok kung dadaan sa'yo ng itak. Well, I think it's just assuming that God will protect the good thing that He intends to do, no? Kasi papulin din. Right. Huh? But those are assurances, no, external assurances that this is the right track. Kahit ang sarili niyang pamilya ay di rin nakaligtas mula sa itak. Nautruhan tayo ito pwede asi. Kung sa ibang tao nga, ginagawa ko yan. Sa kanila pa, Pwede hindi sa obli pwede. contigo. Kaya nga sabi ko Nagani sa'yo, aking bata, dito walang may bata, bio, may walang barkada. matanda, walang barkada. Mula sa papel na sinulatan ng Latin na nakasilid sa isang boteng may langis at dinasalan, ito ang nagsisilbing anting-anting ng grupo. He has his own code, the way of writing those letters, but certainly to tell that that is Latin, we write Latin in the Roman alphabet. Pwede sila to, ma? Pwede. Si. Pwede sila uminom. Pwede lang. Pero ang hindi pwede, gumawa ka ng masama sa asawa. Mag-drugs. Hindi pwede yun. Hindi rin pwedeng kumain ka ng dinugaan ng patago. Pag tinaga kita, babaon talaga yun. Masusugatan ka talaga. Pag binaral kita, patay ka talaga. Pero pag sumunod ka sa aming regulasyon, hindi ka mapapaano. Pero hindi to, sige to na regulasyon. Hindi ko pasanakan. Isang paraan din upang matulungan niya ang kanyang membro na mabawasan ang kanilang kasalanan ay ang pagpapako niya sa krus tuwing Semana Santa. I can offer my suffering for the sins of other people. So also with Him. It's okay to put intention in that kind of sacrifice or suffering. It has its redemptive, our sacrifices have redemptive values. Para kay Winnie, ang ritual na ito ay kumpirmasyon lamang na may tunay na Diyos na may dumidepensa sa kanilang grupo. Ang paghingi ng tawad at pagsunod sa pinag-uutos ng Diyos ang siya pa ring magliligtas sa sangkatauhan. Nako, ayaw ko na sumali sa grupong yan. Bakit? Bakit? Ba't tatagain ka? Para ka lang sumali sa grupo. Naku. Inaganyan din ako nung araw eh. May bayabas lang, may bayabas. Pero wala naman eh. Sino? Ang dami niya, no? Lahat yan. Pero hindi, alam mo, mahirap mag-ano sa ganyan. Dito naman, si Demure ka na naman. Hindi. Muntik na hindi ko makuha eh. Buti na lang nagtawanan yung mga dito, estudyante. Talaga, manang talaga ito Hindi. eh. O tapos, ngayon. Alam mo, yung mga paniniwala, kanya-kanya yan. Pero ako, parang napaghalo dun yung yung Muslim and Catholic. Christian, no? And Christian, yes. Dahil nagpapapako sila eh. Oo, at Catholic yun. Yung nagpapapako. Oo, iba. Biruin mo yun. Ikaw ba, may mga sinusunod kang ganyan? Katulad ng lumalakad ng paluhod, may ganyan ka ba? O may ginawa ka ng ganyan nung araw? Ay, hindi. Yung mga the usual naman sa ating Nobena. sa nobena. Yan. Hindi, yung mga medyo physically yung pinapahirapan mo sarili mo. May ginawa ka Ay, ng hindi. ganyan. Meron tayong fasting. O yan. Yung fasting, nag-aayuno. Ang tawag doon, no? Nag-aayuno. Nagaganon ka. Nagsasakripisyo. Baka naman nagda-diet ka lang, sinireligious mo lang.
Ikaw, minsan hindi ako naniniwala sa Mel eh. Huwag ka namang ganyan. Hindi nga, ano ba talaga? Kapani-paniwala Diet o naman. nag-aayuno ka? Nag-aayuno. Pag Holy Week. Baka naman pag-ayuno mo, ay, ang liit na ng bewang ko. Hindi. Ang bewang. Kasama na rin yun, ano? Siyempre. ayun. Oh. Pero walang pinakamaganda. Hindi ka naglalakad ng Paluhod. yung 9 bisita iglesia. Oh, yun. Yung mga ganyan. These are traditions naman talaga. Ngayon, kaugnay po nun, mga kaibigan, uulitin ko lamang, yan po ay kagawian nila, no? Hindi para kami ay sabihin gawin ninyo. Kung hindi, nais lamang nating ihayag ngayon ng ilang mga istorya na talagang nakakagulat eh. Gulat na gulat ho kami lahat doon sa istorya. Kaya nga Pinoy shocker tayo. Kaya nga, gusto mong magulat talaga. Ano? Itong susunod. Ano? Ginawang propesyon ang pakikipag-sex. Ay, di prosti yun. Ganon. Ewan ko, hindi. Baka kasaysayan niya eh. Bakit? Pabayaan natin siya magpaliwanag at magsabi ng Sige. kasang kasaysayan. O, sige. Saka tayo magkomentaryo. Oo. O, wag kayo nga alis yan. Magpapatuloy ang Mel and Joey. Ito si Ali Amin, isang law student, isang Muslim, anak ng prominenteng tao, isang prostitute. Since third year college, about more or less 3 years. 300, 500. Depende sa serbisyo. Siguro trip ko lang, fun. Mayroon mga kultura ng Muslim, religious, mayroon mga kultura naman non-religious. Yun. Because kumikilos sila, pinaniwalaan nila, that is the culture, but it is not totally in accordance with the teaching of religion. Dahil sa isang mapait na karanasan ay natuklasan ni Ali Amin na pwede niya itong gawing isang hanap buhay. First year college ako. Nag-boarding house ako dyan sa student. Nag-boarding house ako. Tapos yung landlord, lady, yung tawag, di ko alam tawag sa kanya, bakla nga. Isang gabi pumunta sa kwarto ko. Hindi kasi nakalock, walang padlock, hindi niya nilagyan. Tapos yun, biginawa siya sa akin. Tapos, binigyan ako ng pera. Parang nagustuhan ko rin. Pwedeng masabi natin na nagkaroon din siya ng traumatic experience, pero tinignan niya ito sa isang positibong aspeto. Malaking pamilya namin. Ganun na lang. So, para hindi na ako makadagdag sa problema ng ganyan. So, ako na lang naghahanap ng paraan para kung ano man yung duho ko, makuha ko. Subalit isang malaking takot din niya ang malaman ng mga magulang niya ang kanyang gawain. Anong mangyayari sa akin? Siguro, mapapalayas ako. Every family head should be responsible of their family. Particularly yung tatay, pag talaga nandyan pa siya, kailangan sagutin niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. At para sa kanya, isa lamang ang magpapatigil sa kanya. Siguro pag nakagraduate na ako, Tapusin mo na yan. Alam mo, naaalala ko dito yung escort girls eh. Nung tinanong sa Senado, sa palagay nyo ba, kayo ba biktima o kriminal? Biktima ka ng krimen mo. Ganun yun eh. Kasi may utak ka na eh. Ginagawa mo na yan eh. So, kung talagang ayaw mong gawin yan, tigil mo yan. Ngayon, bagay, live and let live nga eh. Buhay mo yan. So, wala rin kaming pakialam. Pero kung kami lang ang tatanungin mo, ganun yun, biktima ka ng krimen. Sorry, yun ang komentaryo ko. Mga kaibigan,
Ito talaga, sorry na lang. Walang bababae dito sa susunod. Walang magkakaibigan, magkakaklase. Kanina nga, nung nag-opening, sigaw na ng sigaw itong yellow people and red people sapagkat magkakadebate na tayo. Doon sa susunod, saan ba dapat unang matuto ng sex ang bata? Sa bahay o sa eskwela? Awayan na pagbabalik ng Mel and Joey. Mas natututunan muna ang sex sa labas ng bahay, di ba? Well, hindi mo tatanggapin yan. Dahil ikaw, tipong ano ka Ano? Yung Tipong talagang... Mag-ingat ka. Teka muna. Sige na. Sige na nga. Pag-usapan na nga natin. Saan ba dapat matuto ang bata tungkol sa sex? Sa bahay o sa eskwelahan? Ang sabi namin, dapat sa bahay. At ang sabi naman namin dito, ako, although naniniwala ako, madalas yan, linggo-linggo, na ang debate, maraming sides yan. Kaya lang, panahon na, palagay ko, para matutunan ng bata sa paaralan ang sex. Panahon na. Bakit? Okay, dali! Pabayaan niyong bigyan ko ng paliwanag tutong si Aling Mel. Sige, Kuya Okay. Joey. Kasi, pag ang magulang ang nagturo sa sex, nagkakaasiwaan dahil magkaduguyan Hindi katulad ng eskwela, lumabas sa ilang survey na mas mabuting matutunan ng mula sa paaralan at kasabay ang kanya. May mga kasabay, yun ang importante para hindi sila nagkakailangan. Sa bahay, kayo lang magkakapatid Hindi mo naman pwedeng tawagin yung mga kapitbahay. Oy, magse-sex education na tayo. Halina. Hindi naman pwede. So, maganda sa eskwela. Palagay ko, pinakamagandang gawin ko dito, ano po, tanungin ang mismong taga-eskwela. Yeah. Ang mismong mga teacher ng St. Louis sa Solano, Nueva Vizcaya. Okay. Ayan. Madam Fet, hindi po kayo. Ma'am. Ayan, ma'am. Bakit sinasabi nyo na sa bahay dapat? Sa bahay po dapat natututunan yung sex education po kasi mula pagkabata po, mga magulang na po ang nakakasama ng mga bata. Alam mo, may problema tayo Paano kung anak mo lalaki o nanay ka? Iho, alika. Alam mo, gagawin mo sa mga babae. Parang ang sagwa yung nanay nagtuturo, di ba? So yan, case to case yan Hindi naman ako kumukontra sa inyo na huwag turuan sa bahay. Yan ang sinasabi kong isang side ng debate, Mel. Pwedeng sabayan, isa sa bahay. Pero alam mo, sa nangyayari sa atin, ang babae madalas dapat sa bahay. Pero ang lalaki sa labas natututo yan at sa eskwelahan. Depende kung Depende yan. Babae o lalaki. Okay. Ang akin naman ganito, no? Nakaka-nervyos para sa isang magulang na ang impormasyon tungkol sa isang napakaselan na kaalaman ay matutunan ng anak ko sa labas ng tahanan. Mas confident ako, mas secure ako kung sa akin magmumula ang impormasyon pagkat alam ko kung paano ko siya igigiya, kung paano ko siya igaguide doon sa napakasela na yon. Pero hindi ba napakaganda nito? Tinuruan sa eskwelahan yung bata ng sex education. Pag uwi niya sa bahay, tatanungin ng magulang, ano ngayon ang natutunan niyo sa sex education? Okay. Sasabihin ngayon ng bata, tungkol sa tamang, kung sakaling hindi ka makatiis, magsuot ka ng kondom, ganyan. Hindi. Ang magulang, taga-kumpirma na lang. Taga-kumpirma. Tama yun. Dapat ganun. Parang masagwa tingnan yung magulang. Bago ka pumunta sa eskwelahan, kailangan magrepaso ka muna. Hindi ganyan alam mo, yung pagtuturo ng sex sa bata, no, na galing sa magulang, ito malaking tansyahan sa magulang, no? Because ikaw magsasalita lang kapag ka ang anak mo nandoon na sa face ng buhay niya na gusto niya nang malaman ang mga bagay-bagay na ito. Kalimitan, halimbawa na, whoops, nanood ng TV. Medyo may kalaswaan yung napanood ng bata sa TV. It is incumbent upon you as the parent, no? Dapat lamang na bilang magulang, yung nakita ng anak mo sa telebisyon na medyo may kalaswaan, ay ipaliwanag mo ng maayos sa kanya. Pag
Sapagkat kung yun, tatanungin niya sa isang kaklase niya, no? Sa isang bata na katulad niya, at iba ang maikwento sa kanya, naloko na. Kawawa, anak mo yun, hindi anak ng iba. Okay. Pero harapin natin ang normal at madalas na nangyayari sa atin. Nakaraniwan, kay lalaki at kay babae, mas natututunan muna ang sex sa labas ng bahay. Di ba? Well, hindi mo tatanggapin yan. Dahil ikaw, tipong ano ka eh. Ano? Yung Tipong talagang... Mag-ingat ka. Hindi, tipong mongha ka eh. Mongha ako? Yung mahigpit ang magulang mo. Siguro, bago ka niligawan, mga 25 ka na. Ano? Tipong mahigpit ka eh. Ngayon? Nasa sa palaki ng bata nga yan o sa eskwela. Kasi wag na natin Kaya ako, pag-usapan kung yung... may anak ako talaga na, anak, mas gusto kong pumasok agad ang bata sa co-ed. Co-ed? Para sanay agad sa babae, sanay sa lalaki. Mahirap yung puro lalaki rin minsan Hindi naman din eh. Bakit Baka ako, masanay puro sa lalaki. babae lang yung nakasanayan ko? Puro babae, hindi naman masama yung Kaya nga, pinalakihan pero yung ko. balik tayo sa edukasyon, palagay ko ituro na dapat sa paaralan ang sex education at suportahan sa bahay ng magulang. Pero sa tingin ninyo, teka muna, tanungin kita, anong ang pangalan mo? Marlon. Tanungin mo nga si Marlon. Marlon, kung may katanungan ka tungkol sa sex, ilang taong ka na ba, iho? 16 po. Naku, batang-bata. Naku, ito mga edad na talagang kinakailangan ng gabayan, ha? Ganda tatanong mo, alam ko. Sino ang tatanungin mo? Ang magulang mo o ang teacher mo? Sino? Para po sa akin, ang aking teacher. Bakit po? Siyempre po, una sa lahat, mas marami kasi akong natututunan sa paaralan kaysa pag nasa tahanan po ako. Teacher, will you feel comfortable kung tatanungin kayo ni Marlon about sex? Tatanungin mo teacher mong babae? Ha? Teacher na babae, tatanungin mo? Babae ba? Kahit ano po. Anong kahit ano? Kahit daw Sino bang bakla, teacher mo? kahit bakla na teacher, tatanungin niya. Teka muna, ikaw, Jezami, ikaw. Pagdating sa ganun, sinong tatanungin mo? Si mamis o si teacher? Siyempre, parents po. Bakit? Kasi for me, school is only our second home, di ba? Ibig sabihin, yung basic information and basic knowledge, nag-start talaga sa home. Correct! Ikaw, tumatawid ka sa teritoryo ko. Pwede ba tumawid sa teritoryo mo? Yes. Tatanungin ko lang, kayo ba'y may alam na sa sex? Wala. Cancel. Ikaw talaga. Pero, nasan yung babasahin ko? Ito maganda to babasahin mo, Mel, mga kaibigan, ito po yung nakaka-alarma. Bakit? Para sa atin lahat to. Kay bahay ang gusto nyo, kay eskwelahan. According to the Commission on Population, pakinggan nyo to, dahil kaya kung magulang kayo, o kaibigan nyo to, o kapatid nyo, sa 2002 statistics reveal na male teenagers ages 15 to 24 years old, 47% yan, 47% po. At female teenagers, 16%, ages 15 to 24 years old. Bari total ng 73% yan ng mga kabataan ay naniniwala na sa premarital sex. Yan, kasi natututunan sa labas ng tahanan. Hindi yun. Kung sa loob ng tahanan niya natutunan yan, hindi magkakaganyan. Sandali! Ikaw nagsabi kanina sa TV. Nasaan ba TV? Nasa eskwelahan ba? Nasa bahay. Kaya nga eh. Kaya nasa tahanan talaga nag-uumpisa yung medyo kalikutan niya. Kaya nga, dapat sa tahanan din mag-umpisa ang pagtuturo tungkol sa sex. Alam nga naman, napanood ng bata ngayon ng gabi. Hindi pa niya tatanungin yung magulang niya, naroon lang naman. Alam nga naman, intayin pa niya kinabukasan. Baka yung kissing-kissing, iba na yun. Hindi, kaya nga sabi ko. Kaya nga dapat sabay talaga yan. Para hindi tayo mag-away, talagang sabay, suportahan pareho. Bahay, eskwelahan. Pero dapat talaga, official yung sa eskwelahan. Dahil group yan eh. Group to dapat eh. But when we come to the nitty-gritty, or should I say, pag medyo controversial na ang mga tanong ng bata, no? Kung akong tatanungin mo, mas gusto kong ako ang sumagot sa anak ko.
ng mga bagay-bagay na may Kay kinalaman lalaki, sa kay sex. babae. Kay lalaki, Okay. kay babae. Tama yan. Kung lalaki yon at walang ama, halimbawa na, napakadali naman, may tiyo naman o may kuya naman siyang mas nakatatanda. The point of it all is, gusto ko, confident ako na sa akin niya natututunan yung mga bagay na masiselan. Kesa kung saan pa. Okay. Okay ba? Agree ako sa'yo. Agree ka? Agree. Panalo na kami? Hindi, ikaw naman, ganun eh. Masama. Hoy, teka muna! Masama ugali mo. Hindi, pagdating meron sa ako ganun magandang, magandang balita sa ating mga audience. Ano yan? Yung mga t-shirt nyo, take home na yan. Sabi ni Joey, siya na daw magbabayad. Pwede na ninyong i-take Tingnan home. nyo, may balak pa pala kayong bawiin. Sama naman yun. Pero wala ka pang alam sa sex talaga. Wala pa. O, malinaw, nilinaw mo lang. Okay. Okay. So, tama yung sabi ni Mel. Nagkakasundo naman kami pagkatapos ito eh. Etong, hindi naman na malaman kung magkakasundo tayo. Naniniwala ba kayo sa lihi o hindi? Oo. Mga pambihirang paglilihi pagbabalik namin. Yan, abangan mo ninyo sa Mel and Joey. Pinaglihi sa palaka. Pinaglihi sa saging. Meron ding pinaglihi sa fried chicken. At meron din sa kawayan. Karaniwan na silang pinagtatawanan, iniiwasan at kinukutya ng mga tao. Yung pinagtatawanan nila minsan. Minsan, tinatawag ako lasing. Naloko nila ako. Ngayon, totoo na din, huwag na po kayo magalit. Ano, saan niyo pa ba ako pinaglihin? Sabi na, palaka daw. Si Mang NN, panganay sa 5 magkakapatid, ay hindi kailanman nakaramdam ng panunumbat kahit kanino dahil alam niyang may dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon ito sa kanya. Kaiba kay Mang NN, sabi ng nanay ko, may naglilito po sa Senyorita Saging. Senyorita Saging. Natutuwa ko po yung mga babae dito mag-naniligaw ako. si Dennis ay kilala sa kanilang lugar bilang si 24. Sa Daleri po. Ano ba yung Daleri? Ngunit katulad ni Mang NN, hindi kailanman naging sagabal para kay Dennis ang kanyang kakaibang anyo upang mamuhay ng normal. Si Evelyn at si Jerry ay mga katulad din ni Dennis at Mang NN na naniniwalang sila'y ipinaglihi sa kung ano-anong bagay. There really is no such a thing as paglilihi. There is a scientific or a medical explanation for these things. The abnormalities in the legs and the arms, such as the absence of the hands or the arms or the abnormal shape, can actually be due to infections which the mother has incurred during her pregnancy. For example, chickenpox, German measles, or other factors can be alcohol abuse, such as excessive use of beer, intake of beer or wine, and tetracycline. Okay? On the other hand, for the extra fingers and the toes, if there are no other physical abnormalities, the most common factor would be just a sporadic abnormality in the genes, okay, causing a development of an extra finger or an extra toe in the person. Hirap man makapamuhay kasama ng ibang tao, ay pinipilit pa rin nilang makisalamuha bilang isang normal na tao. Ngunit ano nga ba ang normal? Nawawala ako ng pag-asa. Minsan, hindi tiwala na lang po sa Panginoon. Hindi po ito sagabal sa ginagawa ko. Natural lang po. Ayan, panood niyo yung mga iba't ibang pinaglihan. Meron akong tanong eh. Ano ba sa English ang lihi? O ano, nag-isip ka, magaling ka dyan. Pero ano? Craving. Hindi. Kaya ibig sabihin yan lihi, talagang tubong Pinoy lang. Iba ang tawag siguro, pero baka... Well, Alam mo, anyway. palibhasa, Joey. Oh, ano na Ikaw naman? kahit kailan ay hindi naglihi.
Kaya madali mong Pambihira. sabihin yan. Ikaw ba, yung anak Pero- mong mga aawit ba? Saan mo pinaglihi? Maniniwala ka ba pinaglihi ko din yan sa siopaw, Mami? Aba, dapat pala Mami, tayo kayo ng siopaw. restaurant, yung pamilya nyo. Pambihira ito. Hindi, Mami, hindi. siopaw yung pinaglihi ko dyan. Pero to, in all seriousness, Mel, may nagsabi na kahit daw ganun ka, siguradong may alam kang ibang bagay. Doon mo paghusayin, hasain mabuti yan ng makatulong ka sa komunidad mo. Yan, okay. dapat. Ako naman, ang sabi nila, ang pinaka, paliwanag kung bakit merong ganyan, sapagkat hindi nag-iingat ang ina habang nagbubuntis, no? Pwede. Ngayon, siguro maganda yung mga ina. Paniwalaan na natin yan. At pag-ingatan nating mabuti ang ating sarili kapag tayo nagdadalang tao sapagkat napakalaking nakasalalay sa atin para ang anak natin ay lumabas ng maayos. Maayos. Pero natsambahan din minsan niya. Eto, matagdag ko lang, may halong chismis to. Na may konektado sa ganyan. Si Vic Soto. Si Vic Soto. Sa palagay nyo, bakit habulin ng babae? Ay, naku. Hindi. May istorya yan. Hindi, totoo sige na to. nga, kwento mo na. Bunso si Vic sa 4 na magkakapatid na lalaki. Okay. Doktora yung nanay niya. Doktora Yes. pa yun. Oo, Okay. doktora. 3. Si Bal, si Tito, si Maru. Okay. Nung 3 na ang lalaki ni Doktora Herminia Castelo Soto, dinasal niya ng dinasal na Magkababae babae naman sana sana. maging anak niya. Ay, Babae. si Vic ang lumabas? Alam mo, hindi, ano ba pangalan ni Vic sa palagay mo? Marivic talaga yon. Ayun. Hindi, totoo. Pare, Kasi- sorry gusto ko lang chismisan si Mel. Marvic ginagawa. Pero sa ano niya, sa kasulatan, Marivic talaga. Kasi gustong-gusto pala Gustong-gusto ng nanay niya na babae. magbabae. Kaya kung gusto niyo maging habulin ng babae ang anak niyo, kunyari 3 na anak niyo lalaki, dasal niyo, babae sana, babae. Mambababae po siya. Teka muna, Hindi, sandali. ganun, hindi, ano lang yan. Teka, ako naman na magtatanong sa'yo. Oh. Sigurado mo kayong hindi babae si Vic? Mga kaibigan, sa Well, susunod po ang tabayanan ninyo, ano ho? At Matindi ating yun. tunghayan, yung bang sinasabi nilang nangyayaring hindi pangkaraniwan, Oo. malapit lang dito sa amin yan Del Monte yan no ha? Sa tahanan daw ng isang mag-asawa, abay nagpapakita ang mahal na birhen at kinakausap yung misis. Naku, kayo nga alis magpapatuloy ang Mel and Joey. Pinoy Shockers! Ito ang pangkaraniwang tanawin sa tahanan ni Brother Rudy Fruto, ang kabiyak ng sinasabing pinagpapakitaan ng mahal na inang birhen, si Sister Puring Fruto. Ayon kay Brother Rudy, 13 taon na raw na nagmimilagro sa kanyang kabiyak, ang mahal na birhen. Mang Rudy, kwento yung nga ho sa amin kung paano nag-umpisa yung pagpapakita ng imahe ng mahal na birhen sa inyong asawa. 1991 November, meron nang tumatawag sa kanya, and then nagkaroon ng manifestation 1992 January. Ano ibig sabihin ninyong meron tumatawag? May boses na... May nadidinig siyang boses may na... tumatawag sa... Ano daw ang sinasabi ng boses? Yung palagi lang, anak, ipagdasal mo ang katauhan. Sa loob ng panahong ito, iba't ibang mga nakakamanghang pangyayari na ang nagaganap. Kung halimbawa sa ganitong pagkakataon may mga rosas na yan, yan po ay humuhulog po yan. Oo. Tapos pagpulot po nyo yan, Nagiging hindi, ostya. ang iba may images. May May holy images. Yes. Nagkakaroon ng ng korte hugis. Oh, Hugis ng mahal na birhen Jesus at Christ. ni Jesus Christ doon. Plus the Holy Spirit. Plus the- Representing as dove the Holy Spirit. Oo. Nagiging hostya daw yung petals. Paano mo nangyayari yun? Ito, kargabiban niya ito para hintayin kayo. Pahingin ng... Pwede mo bang O yan, hawakan nyo. Pero, ayan, naka-intact po. Parang nagiging dough. Nagiging masa ang petals. Tinapay nga.
Tinapay nga. Yung mga mga cases, no? Anong mga sakit na mahirap pagalingin ang kanyang napagaling na? Cancer of the colon, yung sa bituka. Sa bituka. Opo. Liver cirrhosis. Sa 102% lang daw ang nabubuhay. Actually, tinanggal yung left kidney ko, spleen, at saka pancreas tail. Yun ang mga tinanggal sa akin. Kasi kalat na siya eh. Pero may naiwan sa liver, hindi na pwede kasing galawin. And then, sa left kidney, left lungs. Yan, kalat talaga siya. Magdasal ako. Sabi ko, Lord, sabi ko ganun. Kung talagang kukunin mo na ako, ngayon na, sabi ko, hirap, ang sakit sa akin. Ayoko pang mamatay. Sabi ko, hindi ako handa. Sabi ko, kung meron man ka ako na isang sugo mo, sabi ko, sana ako yung nagpapagaling talaga. Sabi ko, ganun. Sana ibigay mo sa akin. Parang bagong katauhan ng mahal na birhen ang parang nais niyang palaganapin yung Mother of the Eucharist and Grace. So it's very clear that the Eucharist, every time we receive the Holy Eucharist, you receive merit. Because the body and blood of our Lord Jesus Christ is the body and blood of Yan ba ipaliwanag ninyong mag-asawa? Sister Mel, ay paliwanag mismo ng ating mahal na birhen. Through your wife. Kaya unseparable po, hindi pwede po paghiwalay yan sa ating pananampalataya. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring may naniniwala at hindi naniniwala. Ngunit higit pa rin nakararami ang mga Pilipinong mapagpaniwala sa mga ganitong pangyayari. Tumatanggap ba ng kabayaran si Sister Puring sa ginagawa niya? Sa loob ng 13 years, kung tumatanggap po kami, kahit kayo hindi na makakapasok dito sa bahay ko. Ay milyonaryo na po. Kami ay mamumuhay sa isang karaniwan at kami ay daranas ng pagkukutya, pag-alipusta sa hanggang sa kasalukuyan. Ito po ba mga pangyayaring ito ay dinulog nyo na sa simbahang Katoliko? Do they know na merong nangyayari? Under investigation po. Wala pa wala pang resulta yun? Wala pa po. Wala pa. Kaya nga po kahit matagal nga daw yan eh. Hakbang namin, yung hakbang namin palagi ay ayon sa teaching and the dogma of the Catholic Church. Maaaring hanggang ngayon ay nakakagulat pa rin sa nakararami ang mga ganitong pangyayari. Subalit kung ating pakakaisipin, maaaring paraan lamang ito upang subukan ang ating pananampalataya. Mahirap paniwalaan, walang maaaring makapigil kanino man kung ano ang kanyang paniniwalaan, kung ito naman ay para sa kanyang kabutihan. Bagaman meron nga ako mga nakita doon sa pagbisita ko sa tahanan ng Fruto, hindi po para sa aking sabihin kung totoo o hindi yung aking mga nakita. Kaya kainaman naman na according kay Mr. Rudy Fruto, ito'y naisumiti na sa simbahang Katoliko. At yun po ay mahabang proseso talaga. Iimbestigahan, sisiyasatin, talagang lahat titignan, para malaman kung totoong merong nangyayaring ganong uri ng himala kay Mrs. Fruto at sa kanilang tahanan. Maraming salamat po sa mag-asawang Fruto at sila ay nagpahintulot sa atin na bisitahin ang kanilang tahanan. Samantala mga kaibigan, dumako po tayo sa showbiz at ating silipin muli ang pinaka-shocking na mga balitang ating natunghayan sa nakalipas na taon. Wag ho kayong aalis dyan, magpapatuloy ang Mel and Joey. Limang matitinding showbiz, intriga at balita. Yumanig at nakapagpasyak sa mata ng mga tagahanga. Nagkasakit daw si Chris dahil sa'yo. Meron bang ganon? Bago na naman po ba yan? Ika-24 ng Setyembre, noong nakaraang taon, mala-intensity 10 na lindol ang yumanig sa mundo ng showbiz dahil sa isiniwalat ni Chris Aquino sa telebisyon na di umano ay pisikal
at emosyonal na pananakit, pambababae at panghahawa ng sexually transmitted disease ng kanyang karelasyong si Joey Marquez. Kumusta na kaya sina Joey at Chris makalipas ang isang taon? Love is lovelier the second time around. Sawa na daw ang taong bayan sa kahirapan, kaya ang sigaw ng ibang mamamayan. Ika-26 ng Nobyembre noong nakaraang taon, dininig ni FPJ ang sigaw ng mga taong bayan. Ako po si Fernando po Jr. Nalalaho sa pagkakumulo. Madami man ang naging taga-suporta, hindi tulad ng blockbuster na kita ng kanyang pelikula sa takilya. Hindi pinalad na manalo ang The King na inidolo. In the case of FPJ's protest, we're still waiting for the first hearing. Pamilyang nangulila, nobyang nagdalamhati, tagahangang nagluksa. Mag-aalas 5 ng madaling araw ng aksidenteng mahulog si Miko Soto sa ika-9 na palapag ng San Francisco Garden Condominium sa Mandaluyong City. Nagbunsod ng iba't ibang haka-haka ang pangyayari, pero ayon na rin sa mga saksi at police report, hindi suicide at walang foul play ang insidente. Sa nangungulilang ina, hindi pa rin nawawala ang naiwan na alaala ng yumaong minamahal na anak. Sana magkita kami ulit. I really miss him. Noong Mayo 29, hindi na muling nagpakita si Rosana Roses sa kanilang programang Star Talk. Ayon kay Osang, si Manay Lolit daw ang nagkalat ng balita na buntis ang dalagang anak nito na si Grace. Kasi si Rosana, sinabi niya na meron siyang hinala na buntis si Grace. Walang mali sa yung pagkakasabi ko kay Doktora dahil si Doktora naging kaibigan niyang matalik noon. Siguro kung ano ang concern ko kay Grace, ganun din ang concern ni Vicky Delo kay Grace. Bata kasi inano nila kung ako lang okay lang. Pero ako nag-react ng ganito bilang ina. Sa sobrang panghihinakit sa nangyari, ninais na lang ni Osang na magpaalam muna sa showbiz. Talaga sir, sinasabi ko sa inyo, pagbigyan nyo na ako dahil ito last full show ko na. Noong September 4, nasyak ang marami sa inilabas ni Madam Auring na balitang nakunan daw siya. 3 days, up to 5 days, medyo malakas yung bleeding ko. So yun, kumbaga nakakalungkot. And as of now, hoping pa rin naman ako na makakabuo kami. Marami man ang hindi makapaniwala. Para kay Madam, ito lang ang masasabi niya. Hoy, maniwala na kayo. Nainggit lang kayo. Di ba, honey? Kiss nga tayo. Mga panahon natin ngayon, well, na-shock din ang marami nang minsan silang tumungo sa ermita at maggawa ng pictorial doon, no? Wala kay Madam Auring yan. Ano? Wala nga kay Madam. Pero sikat na sila ngayon. Mga kaibigan, kapiling ho ng Mel and Joey, ang The Bodies. Tama ba yun? Hi. The Bodies. Okay, Alright, roll call. Raise your hand. Janet Joaquin, Cudet Honasan, Lux Laurel, Pantine Palomino, Palmolive Palma, Ivory, Micaela Monteverde, Rejoice Rivera, and Kat De Santos. Yan. Ngayon, natutuwa ba kayo doon sa nangyari sa ermita? Kat, ikaw sumagot. Ano po? Natutuwa kayo doon sa nangyari sa ermita? Hindi Now po. that you look back, no? Nangyari na kasi yun eh. Oh. Sa ngayon po hindi kasi pangit yung lumabas sa amin. Nagkaroon kami ng kaso. 2 kaso po yun. 2 kaso ba? Opo. Tapos, nung umpisa, masaya kami kasi, syempre, ang daming tao. Tapos, kasi yung pinaka-background nun, yun yung namin yun yung ilalagay namin sa CD. Kasi nga, may launch kami na album po. Yun. Ang cover sana, yung pictorial doon nakukunan nyo sa ermita. Nung una, masaya kami. Pero sa ngayon, sa nangyayari po ngayon, hindi po kami masaya. So, nagsisisi ba kayo na ginawa niyo yun? Kudet, nagsisisi kayo? Actually po, hindi na po. Kasi nagawa na po namin yun, tapos na po eh. So, ang ngayon na lang po, yung gagawin po namin ngayon sa kaso, paghahandaan po namin talaga. Ano bang kaso sinampa, Janet? Alam mo, sino may alam? Indecent scandal po. Ulit? Pwede ba niyang pag-usapan? Grave scandal. Ang tawag doon? Baka subjudice. May persona At non persona grata non pa sila, grata. Claire. Non grata. Sinama ba lahat? Alam ko Nasama may po. isang hindi sinama. Hindi, nasama po lahat. Ako po.
Ikaw. Ikaw, Bali, bakit? dalawang case po kasi yon. Yung Sa isa, isang wala. case, hindi po nasali yung pangalan ko. Nakalimutan Pero sa isa lang. po, nakasali po ako. Oo. Bakit di ako sinali ni Mayor? Oo. So, na-achieve ba ninyo yung yung objective ninyo nung pictorial? Hindi po. Hindi. Hindi kami nakapag-pictorial. Oo nga. Hindi Kasi natuloy tinaboy kayo eh. ng pulis, ano? Paano yung litrato ng CD? Ano na magiging cover? Nag-pictorial na po kami last week. Inulit nyo. Na lang po. So iba na lang ang iba na lang ang cover ng inyong ng inyong album. Pero yung album tapos na. Tapos na po. Out in the market? Oo. Magpe-perform nga sila sa atin ngayon eh. Uy, oo nga. Tingnan mo. Tingnan mo, gusto lang talaga nila, Okay, yan, yung mga debadis na yan, alam mo, din yan, naghahati din sa opinyon ng publiko. Okay. Ang kontrobersyang yan. Kung akong tatanungin, pinakamaganda siguro na umanap tayo ng pagkakakitaan na hindi ka mapipintasan. Mali yung lugar. Mali yung lugar. O dapat yun sa bahay. Kaya sa kwarto. Yan ka na naman. Bahay na naman napunta. Kasi sige dapat na nga. siguro sa eskwelahan sila nag-ganon. Lalong hindi. Parang mali. Talaga. Okay, so... Pero nagpapasalamat pa rin kami sa Debadis, no? Isang magandang pagkakataon na kayo ay napadako dito sa amin. And we'd also like to thank our other guests, ang Santo Cristum ng Zamboanga. Maraming salamat. At yung pamilya ng mga batang pinaglihi sa saging, sa palaka, at sa labong, at sa paa, at ano pa nga? At sa siopaw. Huwag niyong kakalimutan. At sa unggoy. At sa unggoy. Okay. Alright, Brother Rudy and Sister Puling Fruto, thank you very much. Okay, Madam Auring, pasalamat ka. Thank Kay you. Madam Auring. Kay Joey Marquez, thank you. And Melanie Marquez. And thank you also to Chris Aquino. Maraming salamat, Chris. And to Nino Mulak, thank you very much. At syempre pa, Mel, yung ating audience, huwag natin kakalimutan. St. Louis School, Solano, Nueva Vizcaya! Barangay Kulyatan, Tansora! Chihuahua Boys! Barangay Mel and Joey. At maraming salamat din sa iyo, Joey. Salamat. At higit sa lahat sa inyo na patuloy na sumusubaybay sa aming palatuntunan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Mel and Joey.